Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Mahalaga po ang ginagampanan ng papel ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS. Ang tanong, nagagawa nga ba ng departamentong ito ang kanilang trabaho? Para malaman natin ang sagot, let us welcome to the program Quezon City's DPO's Chief Retired General Elmo San Diego. General, Chief Kernel, General lang kami, napapakaroon. Have a seat. Thank you. Welcome to the program. Sir, let's get it straight. Tinignan ko yung mga inyong mandato, no? At isa pala dito sa mandato ninyo, ay talagang kayo pala yung nagki-clear ng sidewalks ng mga illegal vendors tsaka yung mga obstructions. Tama ho ba yun? Tama yun, kuya. Practically, lahat ng mga public disorder ay responsibilidad ng office namin sa public order and safety. So, sakop nyo itong Balintawak? Yun ang isa sa mga concern natin ngayon. Yun nga sakop natin. So, yung buong EDSA, although CHPG ang in charge ng traffic dyan, yung mga traffic friction naman, like yung mga illegal vendors, yung mga pedestrian, yun ang control naman ng city. Yun ang instruction sa atin ni Mayor. Tulungan nga itong HPG doon sa kanilang effort. Pero bakit dumating pa dun sa point na kailangan pa pumasok yung HPG? Samantalang dapat noon pa yan talagang kiniklear na ninyo yung mga sidewalks. Kasi kuya, hindi nga responsibilidad ng Quezon City yun dahil major thoroughfare yan o national road. So hindi nakaano sa inyo yun? Yes. So, okay. Kasi parang ang nagiging question, itong depots na to, dapat sila nag-ano, ba't hindi nila ginagawa at trabaho nila? Lahat ng mga national roads sa city, hindi amin. City road lang kami yung secondary arteries. Secondary arteries. Yes. Okay, going to that, secondary arteries, sa sinasabi ng HPG ngayon, para mapaluwag din yung kahabaan ng EDSA, kailangan paluwagin yung mga secondary roads na yan, which is doon nagkakaroon ng problema, kaya hindi makapasok yung ibang mga sasakyan na nanggagaling sa EDSA. Ano ang ginagawa natin ngayon dyan? Tama, kuya. Bilang tulong nga rin sa kanilang mga effort ngayon at saka MMDA, yung dineclare natin na mabuhay at saka Christmas lanes, in progress ngayon yung clearing operations namin. Kasi tingin namin, binigay naming alternatibo yung kalye para sa mga gumagamit ng kalye natin. Pero para maging fair sa kanila, dapat linisin na namin yun para bumilis naman yung travel time to and from their residence saka sa office nila. Ano ba yung express lanes na yun na ginagawa nyo para maintindihan namin? Merong 8 side streets na dineclare ang MMDA. Dito, magagaling sa north yun, papuntang south. Ito yung mga secondary tributaries na sinasabi natin para mabypass mo EDSA. Actually, ang direction ng MMDA dyan, unload yung burden ng maraming volume of vehicles sa EDSA. Ngayon, ang Quezon City, pinag-aralan namin, nagdagdag kami ng 4. Binigyan ako ng instruction ni Mayor Herbert Bautista na dagdagan, especially sa eastern side ng EDSA kasi lahat ng mabuhay lehin natin, concentrated kuya rito sa may bandang west side ng EDSA. Nag-create kami ng bago naman dito sa kabila naman ng EDSA. So ngayon, ito lahat ngayon na to, papaano ngayon yan magagamit ng tama ng mga motorista? Yeah, may clearing operations kami tapos meron tayong signages kuya na nilagay. At saka henceforth, lahat ng humihingi ng permit sa atin na magkaroon ng mga halimbawa livelihood project do sa lugar, dininay na natin. Especially yung mga request for closure kasi nasa mga looban yan eh. So ngayon, ang intention namin, pagdating ng Pasko natin at nadaragdagan na yung volume ng traffic, ida-divert natin do sa mga side street para naman maluog ang C5, maluog din itong ating EDSA. So wala na yung mga basketball court dyan? Yun ang isa sa mga focal point natin. Illegal vendors, basketball court, yung mga, merong mga activity, minsan nagkakaraoke sa bangketa. Kiniklear na natin lahat. Illegal parking kasama na rin. Kahit doon sa mga patay-patay, di ba? Yes, so yun nga ang dinidinay natin. From time to time, ini-inspection ng mga tao natin sa City Hall para na sa ganun, naiwasan na yung dating problema. Pero ang nangyayari kung minsan dyan, parang barangay pa mismo yung nag-i-sponsor Kaya nga ang instruction sa atin ni Mayor, mag-coordinate tayo sa Barangay Operations Center para na sa ganun, mai-cascade natin, ibaba natin yung panuntunan na bago. Tulong nga rito sa nangyayaring problema natin sa sobrang traffic. Ngayon, kagaya nito, yung dito sa may area ng circle, ako napansin ko in fairness sa inyo, dahil medyo maluwag ngayon, ha? Hindi ako naipit ngayon kasi ilang araw na akong dumadaan ako sa area na yan, eh.
Hindi ako naiipit. Pero ngayon, kung kailan may hinuhukay. Yeah, kuya, yun nga rin napansin ng mga ating road users na dati medyo heavy ang traffic dyan, wala namang hinuhukay. Ngayon hinuhukay, medyo lumuog ng konti. So dapat lagi maghukay. Hindi, nag-focus kami ngayon, kuya, rin sa effort namin na, maraming traffic calming activities ngayon ng city para reduction ng traffic friction. So nangyari, nagdagdag kami ng tao talaga. Meron kaming tao na pinull out natin sa ibang lugar, redeploy kami dito. Ang problema lang, kuya, masyadong manpower intensive tong programa na to. Lahat ng tao namin concentrated dyan pag mga rush hours. Kaya medyo nakita nyo yung improvement. Actually, malapit na rin matapos yung ating construction dyan. Kausap namin ng PLDT na anytime soon, ahead sila ng 1 week do sa schedule na medyo luluag na lalo yan. So ilan ba yung ano na yun? Ilan bang, ano bang timetable nito? Kailan pang, anong months yun dapat? Dapat yan, 21 days yung sa kontrata nila. Tapos yung Quezon City side naman, binigyan namin ng 1 week pagkatapos ng 21 days. So dapat yan November 16. Pero at the rate they're going, apparently 1 week silang ahead. Siguro bago makatapos ng katapusan natin, siguro mga first week ng November, malamang mayroong development na maganda dyan, kuya. Pwede naman pala ninyong gawin yun. Ba't hindi niyo ginagawa dati? Yun nga sinasabi ko, kuya, tama yung aming direksyon, kaya lang manpower intensive Hindi siya. mo lagay kayo ng manpower. Binigyan tayo ng 100 dagdag na pondo para sa 100 tao. Ngayon yung tinetraining namin, for the meantime nilagay namin. Pero eventually, magiging permanent yung choke point yan, bibigyan na natin ng permanenteng solusyon. Para sa ganun, tingin namin kasi ang gateway natin papuntang west, papuntang south, tsaka north ay yung circle. Oo. Lahat ng mga suburban areas natin dyan dumadaan. So tingin ko, ibubuhos na namin dyan. At the fact is, City Hall siya. Parang pangit na kung saan yung City Hall, doon pa yung matraffic. Kaya binigyan natin ng tamang toon ngayon. So ito ho ma-maintain kahit na wala na hinuhukay. Yun ang aming intensyon at yun din ang intensyon ng mayor natin. Yun ang malilinaw na instruction sa akin. Henceforth, kung ano yung best practice na experience natin, dapat tuloy-tuloy na natin. So kahit Pasko siya, makapasko, and years thereafter, dapat ganun na ang mode ng deployment natin. Doon sa tinamaan ng LITEX, kasi lagi, tinamaan ng LITEX na yan, lagi na lang na nagbabara din. Pati ngayon yung kahabaan ng Killer Highway, ano ho mga improvement ngayon doon na ginagawa na dapat mini-maintain din? Katulong namin ng MMDA, kuya, ang unang tingin namin dyan yung pedestrian at saka vendor. Napakaraming tinayo riyan ng city at saka MMDA ng mga overpasses. Hindi nagagamit kaya marami nasasagasaan. Ngayon, mahigpit kami sa jaywalking. Yung illegal vendor naman, o yung mga illegal business activity rito sa stretch ng Commonwealth namin, kinontrol na natin. Dati, chaotic ang condition dyan, kanya-kanya. Ginawa namin ng kanya-kanyang vending zone. Kasi alam mo naman, kuya, merong psychosocial at political, economic na angulo rin dahil yung mga sikmura ng mga kababayan natin. So, binibigyan namin sila ng alternatibo. Basta importante, may kaayusan at iaayos namin yung mga vending zones nila. Pero sa inyo humihingi yan lahat ng permit, hindi ba? Yes, controlled ng city government, ng LGU yan, yung permit ng vending. Kaya nga, hindi naman pwede yung may illegal vending activity rin. Binigyan natin ng specific na area para pwede silang magkaroon ng pagkakataon na maghanap buhay. So dapat na-check din ninyo, may koordinasyon kayong closely doon sa mga nagbibigay din ng permit. Kasi minsan may pinapakita din ho sila talagang permit eh. Yeah, kuya, tama yan. In line with that, ang mayor nag-create ng task force. Task Force Street Dwellers, may Executive Order number 12. Specifically, ino-orderan ako na ang mag-orchestrate nito mga activity na to. Kasi dati, isa-isa kinakausap mo ng mga department. Ngayon, kami na lang ang kausap. So, ibig sabihin dati, hindi nasa ilalim ninyo? Hindi. Hiwalay kami. So, wala kayong, kumbaga, pagka dumating kayo doon, sabi, bakit meron yan? Papakitaan kayo ng permit. Wala, kamot ulo kayo. Tama yun, kuya. So, ngayon po, sa inyo nakukuha ng permit? Hindi. Kontrolado na namin. Kasama rin sa task force yung MDAD natin. Sila nag-i-issue ng permit. So, pag sinabi nila sa amin na, sir, bibigyan po namin ng permit, teka muna, pag-aralan muna natin. So, meron dapat na may tayong clearance. ganon. Dapat may clearance ninyo. Parang ganon. May clearance sa amin dahil inihaharap namin doon sa Execom ng aming grupo. Para nang sa ganon, maidirihin natin ng tama kung saan-saan lang sila pwede na hindi makaka-apekto sa traffic, pedestrian, tsaka vehicular traffic, kuya. Exactly. So, mangyayari ho ngayon, once na meron na bigyan ng permit dyan, kayo din ang dapat putukan. Kasi hindi dapat makapagbigay ng permit without your consent.
Correct, kuya. Inaako namin yung responsibility ninyo. In fact, binigay na sa opisina ko lahat ng burden nun. At isang challenge para sa akin talaga yung kuya. Sasagutin ko lahat yun kung sakaling may makita mga problema rin sa traffic, halimbawa, sa vendor, yung pedestrian natin wala sa ayos. Sinasagot na ng opisina namin ngayon. Kagaya ho yun, pati yung mga terminals. Di ba sa inyo din ho kumukuha ng permit yan? Yung terminals, kuya, talagang inherent do sa function naman ng aking opisina yun. Yes, Kaya yes, kami ang yes. may control over issuance of permits sa mga terminal natin, kuya. Ang dami rin ho nagiging problema sa ganyan, di ba? Yung mga terminals. Minsan, may mga nag-illegal terminals din. Do you have enough personnel to attend to this? Kasi syempre, hindi naman ho yung sasabihin lang niyo, hindi ka pwede dyan. Dapat ini-impose din. Meron naman, kuya. Actually, tama yung mga kaibigan natin. Talaga enforcement ang susi rito. Enforcement. Kaya tinututukan natin maigi. Ang pinoprotektahan din namin, kuya, kasi itong mga mananakay naman natin, pag masyado natin sinakal yung terminal, masyado namang madidinay natin sila ng maayos na public transport. Pero binabalanse ko rin yun na kailangan mas maraming matutuwa kaysa malulungkot eh. So, binibigay natin yung mga areas para sila magkaroon ng legal terminal, pero kinukontrol natin yung dami ng paparada. Naglalagay tayo ng depo na malayo, merong ang requirement namin, may radyo, siguro 2, 3 at a time o hanggang 5 at a time, pwede silang pumarada ron sa area. Yun ang kinukontrol natin ngayon, kuya. Pinapalo up namin yun. Pag hindi sila sumunod doon sa panuntunan nun, kinakancel namin ng permit ng kanilang terminal. Pero nakakapanikit din ba ang DPOS? Yes, isa sa mga function namin yun. Sabi ko nga, enforcement yan. At aside from that, nag-i-issue kami ng deputation sa mga barangay natin at saka sa police para makatulong namin sila sa enforcement ng ating batas tungkol sa traffic. Pero tinatawanan lang din ho kayo dyan kahit nanininikit kayo eh. Kasi parang halimbawa, tikita ninyo. Okay, tikita mo. Ang pakialam ko sa'yo, bahala ka. Anyway, kuha na lang ako ng bago sa LTO. Ang nangyayari ho kasi dyan, ewan ko kung totoo at kung ano ang tala ninyo ngayon. Gaano karami hong lisensya nasa inyo na hindi pa ho natutubos? Bago nyo sagutin yan, we'll pause for a break.